Mamaya po pag-usapan natin, yung vlogger, ha? Standby po kayo do'n. Itong vlogger na ito parang, matindi ang, tama, eh. Mali na naman yung kanyang facts. Mamaya tingnan po natin, ha? Standby po kayo do'n. Kaugnay po yan ang umunoy pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sa ilalim ng alert list order, dapat i-report ng Bureau of Immigration Officers ang lahat ng galaw ni Teves papasok o palabas ng bansa. Yan, tingnan natin, may dalawang bagong alert list order kay Teves. Okay? Ano yung una? Ulitin natin. Ano yung una? Galaw ni Teves papasok o palabas ng bansa sa PNP at NBI. Dapat din Una, yung galaw, kailangan i-report ng BI, okay? Ng Bureau of Immigration. Okay? Pangalawa, agad na mai-turn over sa mga otoridad si Teves sakaling mahuli. kung mahuli, dapat i-turn over sa DOJ. Ano pong bago? Natural, 'di ba? Natural. Pagka may alam ang Bureau of Immigration, 'di ba matik na 'yon? Kailangan pa bang i-presscon 'yon? Kailangan pa bang ilabas sa media 'yon? Kasi two list orders eh. May order na bago. Dalawa. Kailangan pa bang i-order 'yon? O dapat alam na ng Bureau of Immigration 'yon? At dapat alam na nila na i-monitor si Teves. At kung nahuli, dapat i-turn over sa DOJ. Anong gagawin nila kay Teves? Di ba? Di ba matik na 'yon? Ewan ko kasi yung dating sa akin dito, parang dinadramahan na naman. Kasi yung balita kay Teves, parang paulit-ulit ng paulit-ulit. Parang pasamain si Teves. Tapos nagagamit para malihis tayo. Diversion eh. Another diversion po ito. Para dun sa kanilang tinatrabaho at kanilang proyekto na Tamba Initiative. Etong PI. Kaduda-duda kasi maglalabas ng order na matik namang dapat ginagawa. Correct. Samuel Gires, ginagawang pantakip sa issue ngayon. Na binabalik na naman nila si Teves. Ayon po sa Justice Secretary, inilabas ang mga utos para i-restrict ang kilos ni Teves at mapadali ang pag-aresto sa kanya. Inisyu ang mga ito kasunod ng court warrant kay Teves noong September 2023 at ng Interpol Blue Notice noong February 2024. Sabi na, 'di ba? Ang dami nang ginagawa kay Teves, napapansin nyo? Hindi naman nila nahuhuli. Sabi ni Jing Smile dito, sunod niyan si Bantag. 'Di ba? Parang ewan ko, ha? Parang ginagamit na lang yung isyung Teves eh. Baka mamaya next week si Bantag naman, bubuhayin naman. Hindi naman nila nahuhuli kung ano, ang dami na nilang nilalabas na balita, 'di ba? Tsaka pwede nyo namang ginagawa yung trabaho ninyo nang hindi na. Really, anong purpose para ilabas sa media? Definitely there is an active attempt na ilabas sa media. What is the purpose? Yeah? Siguro kung malakas-lakas lang si Boying, naka-presscon yan. Balita natin, hindi natin alam naman kung totoo, no? Pero may sakit ata. Kasi hindi na nagpe-presscon si Boying. Puro ganyan, no? Statement. Pero kung malakas yun, ay naku, binakbakan na naman siguro si Teves. Yun lang naman ang sa akin. What is the purpose? Ba't kailangan ilabas sa media? Para masabing may tinatrabaho kayo? Para ma-divert ang issue? Para mapasama nyo na naman si Teves? In preparation din ba yan sa election? Para manalo ang mga kalaban ni Teves dyan sa Negros sa 2025? Hindi talaga nagbe-verify ang media, Coach Oli. Unfair ang narrative report nila. Oo. Pero ito, may attempt talaga on the part of DOJ siguro na talagang paratingin sa media. Kasi ni-report eh. Di ba? Hindi naman nagsalita si ano. Yun ang style nila eh. Huwag po natin kakalimutan doon sa manunod ng replay, lagay nyo dyan kung naniniwala ba kayo sa sinabi ni Kibuloy o hindi. 89% sinasabi naniniwala sila. 11% lang ang hindi naniniwala. Okay? Kasi ito, pupuntahan na natin Pupuntahan na po natin etong na nagsasabi na pinagtatawanan si Kibuloy at wala daw naniniwala. Okay? Hindi ko po siya pinepersonal Hindi ko po ugali yon. Sasagutin ko lang yung issue na binabanggit niya na patungkol kay Kibuloy. Tingnan nyo, kayo humusga, hindi ako panoorin nyo anong kanyang litanya. Narinig po ninyo dito sa aking Mike Abe Opinions channel, vlog, YouTube and Facebook page, yung kabuuan ng statement kahapon ni Pastor Apollo Kibuloy. Punong-puno siya ng mga pagdududa, galit, paghigante, lahat negative. At sa akin pong analysis, opinion, interpretation dun sa halos 40 minutes yata na kanyang statement, napakahaba. Kanyang pinagbintangan sa kanyang personal na paniniwala ng Amerika at ang ating gobyerno may sabuatan laban sa kanya. Masyado niyang pinalaki ang kanyang sarili na si pagkakaabalahan ng Estados Unidos
at saka ng Philippine government. Ito po, sagutin ko lang yan. Yan po ang litanya ng mga Ensenada vloggers, no? Masyado raw naman atang nagyayabang si Kibuloy. Pwede ring hindi. Kasi ang dating no, bakit naman pagkakainteresan siya ng Amerika? Anong mapapala ng Amerika? Yan po litanya niya. Ang posibleng nakikita ko rito ay dahil, again, tingnan natin, ano ba ang purpose nila? Balikan natin yung purpose. Kasi doon natin makukuha eh. At marami ang tingin, we cannot blame the people na kanilang opinion, including me, lahat po ng atake dyan sa SMNI, kay Ka Eric, kay Kibuloy, ay para sa Duterte. At hindi natin makakaila, ayaw ng Amerika sa Duterte. Gagawin nilang lahat. Yan po ang nakakatakot. Alam ng lahat, malakas si Sara. Ang problema, ayaw ng Amerika sa Duterte. Ayaw ng Kano sa Duterte. Bakit? Hindi sila makaporma sa mga Duterte. Iba nauuto nila. Iba kaya nilang utuin. Duterte hindi. Kaya nga dapat to si Sara, sa tingin ko, sayawan muna tong Amerika. Kasi pag nakalaban niya rin to, mahirap. Kailangan mapaupo natin to si Sara, tapos saka pagtatatanggalin niyang EDCA. Kasi matatanggal yung EDCA eh. Di ba? Alam natin, may interest sila sa Pilipinas. Sinong kumalaban sa kanila? Di Duterte. So hindi po ewan ko lang kung anong motibo ni bakit sinasabi yan ni Kibuloy, pero yan po ang nakikita ko dyan. Masyadong malakas ang kalaban. Why? Ayaw sa Duterte. Marami siyang akusasyon sa kanyang sariling pananaw. Marami siyang sinabi sa kanyang sariling interpretation. Marami siyang binanggit laban kay Pangulong Marcos, kay First Lady Lisa Araneta Marcos, sa mga politiko sa ating bansa. Sa Amerika, especially ang CIA daw at saka FBI, nang wala namang pagpapatunay. Puro speculation lang o puro sa pantaha. Tapos nagtatanong siya kung totoo ito, ganyan kayo. Hindi ka pala sigurado. Bakit mo sinabi yan? So sa akin pong tingin, dyan sa napakahabang statement na yan ni Kibuloy, lalo siyang napahama. Hindi ko alam kung advice ng lawyer, kung sino mang abogado ang nag-advise na yan sa'yo, Kibuloy, sa ginawa mong yan, tanggalin mo na abogado mo. Hindi yan nakakatulong. Delikado siya. Delikado ka sa ganyang klaseng abogado. Kung pinayuhan niya pa si Kibuloy kung anong gagawin. Galing mo talaga, Abe. Ha? Nagmarunong ka pa. As if naman, papakinggan yung ano mo. Halatang-halatang ano ka kay Kibuloy. abogado ang nag-advise sa'yo na yan ay gawin mo. Ang kaso, hinaharap sa tamang proseso. Hindi nakukuha sa galit yan. Tama ka dyan, Kibuloy. Ang kaso hinaharap sa korte. Mike Abe, meron akong isang tanong, pakisagot. Paratingin nyo sa kanya, pakisagot. Ba't ayaw nyo ba sa korte dalahin? Sige, di ba? Kung marami kayong ebidensya at gusto nyo makulong si Abe, sa korte nyo dalahin. Huwag sa Chismis Republic. Huwag trial by chismis. Huwag chismis trial. Di ba? Simple. Bakit? Hindi mo binabanggit. Ba't di nyo dalhin sa korte? Hindi nakukuha yan sa counter accusation ng verbal at walang dokumento. Hindi. Eh, Hindi po ganun yun. Kasi ganun din naman sila eh. Di ba? Yan din sinasabi ko eh. Pinatatahimik nila dati si Bantag. Paano tatahimik yun? Dinadakdak nyo sa media. Unfair. Pinatatahimik si Tebes. Paano tatahimik yun? Dinadakdak nyo sa media. Tumahimik kayo, tinan mo tumahimik din sila. Natural. Kung gusto nyo mo respetuhin kayo, respetuhin nyo rin sila. Babanatan nyo dyan. Natural. Maglalabas ng banat si Kibuloy. Dali nyo sa korte, tinan nyo, tatahimik si Kibuloy. Tatahimik si Kibuloy, tatahimik din to sila Lisa. Sila Risa, Ontiveros. Simple lang naman yun, Abi. Hindi na kailangan ng malalim na pag-iisip doon. hindi ka sigurado, paulit-ulit kang sinasabi mo na ganito, ganon. Napakasama ng Amerika at ng Pilipinas. Ginigipit ka pero wala ka namang pagpapatunay. Tapos tatanungin mo kung totoo ito. O di hindi ka sigurado. Eh bakit mo binabanatan kaagad? Hindi, tama naman. Hindi Wala patunay si Kibuloy. Pero sa isang banda, hindi nga, yung nakatakip nga, malay natin kung sino yun eh. Malay mo si Boss Dada yun, yung nakatakip ang muka. Na witness, o si Banat Bay. Malay mo ako yun. Di ba? O diba? Malay mo ikaw yun. Nakatakip nga ang mukha eh. I don't consider it as evidence. Especially, dakdak lang. Ano ba evidence nyo? Dakdak. Nakatakip pa ang mukha. Come on. Kahit sino pwede yun. I-feed mo lang ng data. Huwag naman tayo magtanga-tangahan. ganyan ang paghahanap ng hustisya. Hindi ganyan ang paghahanap ng katarungan. Delikado kaya inuulit ko. Ako lang sa akin. Ako payo ko rin lang naman sa'yo, Abi. Siguro, kung talagang kampi ka sa pula o kampi ka kay Speaker Romualdez, karapatan mo yan. Okay yan. Pero siguro wag mo nang itouch si Kibuloy. Totoo. Kasi hindi may iwasan ang tingin ng tao sa'yo bitter. Ikaw yung broadcaster na hindi makamove on. Yan talaga dating mo. Kahit anong paliwanag mo, kahit anong explanation mo,
Hindi maniniwala ang tao, karamihan hindi maniniwala sa'yo na ikaw ay parang babaeng hindi maka-move on. Yan ang kalalabasan mo. Kasi parte ka ng SMNI dati. Tapos, ganyan ka umarte. Parang napaka-bitter mo. Ayun yun. Wala, magmumukha kang ano. Wala, itigil mo yan. Siguro kung gusto mo kumampi kay Tamba, kampihan mo na lang. Gusto mong kampihan si Marcos, kampihan mo na lang. Iwan mo na si Kibuloy at SMNI. Ha? Move on. Move on kung may time, ha? Kung ito'y advice sa'yo ng abogado, kung sino man yan, tanggalin mo na yung abogado mong yan. Mapapahama ka dyan, Mr. Kibuloy. Kung ito naman ay sarili mong diskarte na hindi ka nagkonsulta sa mga abogado mo, pinahamak mo ang sarili mo. Dahil yung iyong akusasyon na gumagamit ng bawal na gamot ang Pangulo, na sinasabi mong laganap ang bawal na gamot sa Malacanang, mabigat na akusasyon yan. May pagkalibelo yan pag dinalikan ka. Sana hindi ka napatulan ng Malacanang. At sinasabi mong ipinamigay ka ng gobyerno sa Amerika, pinagtulungan ka ng Amerika at ng Pilipinas. Sino ka? Ang tingin mo ganong kalaking tao ka? Si Duterte, Ay kung ang sinagot mo, Kibuloy, ay issue ng mga paratang sa iyo tungkol sa pananakit, tungkol sa sexual harassment, magkaka-interest pa ang tao. Alam ba ninyo, kayong mga followers ni Kibuloy at ng SMNI, doon sa kabuang 40 minutes more or less na statement niya, 90 to 95% ang comment negative against Kibuloy. Yan na. 90 to 95% ng comment kay Kibuloy doon sa statement niya, 90 to 95 negative. Depende po kasi yan. Oh, diyan mo ipakita sa'yo, natural, negative. Nung pinakita ko dito sa akin, positive. Abe, wag po natin lokohin ang taong bayan. Wag natin lokohin ang manunood. Alam natin yan, depende kung saan mo ipapakita. Para ka namang hindi broadcaster. Alam ng mga broadcaster yan, alam ng mga vloggers yan. Sa katulad namin, ipakita namin yan, positibo yan. Sa'yo, syempre. Ipakita mo doon sa mga Ensimada vloggers, negative yan. Bakit? Ang binanata niya ron si Marcos eh. Nag-iisip ka ba, Abe? Or ginagawa mong tanga ang Pilipino. Di ba? Normal yun. Dalhin mo doon sa mga vloggers ni Tambaluslos. Natural, negative. Ang binanatan niya ron si Tambaluslos eh. Para ka namang hindi nag-iisip, Abi, sa mga komentaryo mo. Oh. Hindi ko po siya pinepersonal. Ang binibigyan ko rito issue. Nasa issue po tayo. Huwag nating gawing tanga ang manonood. O, tinan mo rito. Naniniwala kayo sa statement ni Kibuloy? 89% yes. Natural. Nilabas ko rin dito yan eh. Positive ang komentaryo. Ano ka ba naman, Kibuloy? Yung ano mo, analysis mo, pang rookie. Hindi naniniwala sa iyo ang mga nagko-comment. Kung meron pangilan nila natutuwa sa sinabi mo, member mo lang yon. Yung matitinong Pilipino, nakakaintindi ng rule of law, proseso ng ating mga batas, hindi rule of law. Kasi ang rule of law, ang due process, nandoon eh. Nandoon po sa korte. Wala din kayo sa posisyon para magsabi ng due process, ng rule of law. Naiipit eh. Alam mo, kahit ako si Kibuloy, may kapangyarihan akong ganyan, hindi ako pupunta ron. Bakit? Si Ka Eric, kita nyo hindi nakapagsalita, kinulong naman, Abe. Saka ba nakatira? Alam na natin ang mangyayari dyan sa hearing na yan. Hindi ka pwedeng sumalungat sa kanila. Gusto mo makulong? Hindi ka naiintindihan. Kung babasahin ko nga ang mga comment, masasaktan ka pa, pero hindi na. Negative na negative. Hindi, basahin mo. Mula kahapon hanggang ngayon. Negative na negative ang comment, reaksyon ng taong bayan. Di ba yung mga vlogger, taga-media, maaaring iba yung kanilang pananaw. Pero yung mamamayang Pilipino dito at sa abroad, hindi mo nakuha ang suporta. Lalo pa silang nagalit. Nasyak sila. Hindi sila makapaniwalang Kibuloy yung nagsasalita. Kasi nagpapakilala kang anak ng Diyos eh. Bakit ganyan ang ginawa mo? Puro pagbibintang, paglabag sa batas. Hindi ko po sinasabi. Yung patungkol sa kanyang pagiging anak ng Diyos, hindi ko po pinapanigan yun, ha? Hindi po yan ang issue ko. Ako, disagree ako doon. But that is not the issue for me. The issue here is, dalhin nyo sa tamang forum. Huwag kayong humusga kasi hindi naman kayo judge. Diba? So, hindi para sa akin, husgahan ko kung anghel o tarantado si Kibuloy. Korte. Hayaan natin sila. Huwag tayo magbida-bida. Sa rule of law. At hindi mo naman sinagot ng malinaw yung mga paratang sayo ng mga testigo sa Committee on Women, Children, and Family Protection ng Senado. Kasi yun ang issue eh. Ang issue naman kasi talaga dyan, SMNI. Binuntatan lang na Ontiveros yan. Ngayon, kampi ka na kay Ontiveros. Diba? Namamangka kayo. Si ano nga eh, diba may paratang siya dyan kila Franz Castro? Sinagot ba nila? Hindi. Anong sinagot nila? Pilingero. Ang layo, di ba? Nakita nyo? Pinakita ko kanina. Pilingero daw si Kibuloy. May paratang sa inyo. Hindi rin sinagot. Patas lang. Under Chairman Risa Ontiveros.
Kaya negative talaga. Mabigat po yung paratong nyo, Mr. Kibuloy. Delikado yan. Sabi mo, parang hindi ka magpapahuli. Aba yan, hawa-hawa na lang kayo. Mga statement nyo, puro ganon. Tinawag mo pang President Duterte, pero si Pangulong Marcos, pinagre-resign mo. Wow. Si Pangulong Marcos, elected ng 31.5 million, nagkaroon ng Sara, 32 million. Okay, okay na, okay na. Eh, ba't naipasok si Sara? Eh, si Sara kasi target dyan. Oh, wag mo sabihin hindi mo rin alam. Ano, wala kang alam? O, ilan ba boto ni Sara? Ilan ang boto ni Tamba? 119,000? Tama ba ako? Si Sara, 32 million. I rest my case. malinis na eleksyon, idiniklara at na siya ang nanalo. Tapos ikaw na galit ka lang sa mga nangyayari sa iyo, panawagan mo resign. Tapos ang panawagan mo, kung pangungunahan mo, ano, magre-rebellion ka? Magre-rebelde ka? Aba, sige, gawin mo. Delikado yan. Ako, nalulungkot ako. Alam nyo, matagal ko rin naging kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, 15 years na kaibigan ko ito si Kibuloy. Pero yung kanyang mga ginawang yan, delikado, mahirap kampihan yan. Mahirap suportahan. Mali, hindi mo kaibigan. Binabanatan mo in public, di mo kaibigan. Kalokohan yan. Halimbawa, ako bibigyan ko lang kaya halimbawa. May kaibigan ako, mali ang ginawa. Hindi ko babanatan in public, kukurikin ko in private. Kung talagang concerned ka, kukurikin ko siya in private. Hindi ka kaibigan. Kaibigan ka ba, babagsakan mo ng mic. Alam mong may-ari. Kasi may paglabag sa batas, sa aking opinion, yung kanyang mga sinasabi. Pwede pa nga siyang kasuhan. Kung pikon lang itong gobyernong ito, babalikan ka. Pero hindi naman ganyan si Pangulong Marcos. Mas maganda nga, balikan na siya eh. Basta sa korte. Bakit? Maglalabasan sila doon ng ebidensya. Yan ang inahantay ko. Kaya gusto ko sa korte. Sige, balikan siya kahit ni Marcos. Okay lang sa korte. Korte. Huwag Senate. Huwag Congress. Korte. Labasan sila doon. Unawain ka pa. Pero yung mga sinabi mo, libelous. Ang sinabi mo, masyadong mababang level. Punong-puno ka ng galit at sama ng loob. Pero hindi naman ang gobyerno ang may kasalanan. Bakit ka nagkaganyan? Ang akusasyon at bintang sa iyo ng mga membro mo, ikaw ang may kasalanan. Hindi gobyerno. Huwag mo sisihin ang gobyernong Pilipinas dyan sa problema mo. Unang-una, yung problema mo sa Amerika, nung panahon pa ni Duterte yan. Nung kasuhan ka sa Amerika, panahon pa ni Duterte. Nung maglabas ng warrant of arrest ang FBI, panahon ni Duterte. Nung dumating si Pangulong Marcos, mula nung June 30, 2022, nandyan na ang problema mo sa Amerika. Nadagdagan ngayon lang dahil naging Binalik ni Ontiveros. Sinabay niya yan eh. Sinabay niya sa issue ni Ka Eric na napunta sa SMNI, na napunta kay Kibuloy, na napunta dyan sa issue ni Ontiveros. ibigay Senado at saka yung Kongreso doon sa Ituloy natin ng konteksto parate ha. Unang-una, sinasabi mo pinagtutulungan. Mukhang kulang na kulang ka sa background kay Buloy. Si Risa Ontiveros, hindi yan pro-administration. Deputy minority leader yan. Kaya nga, ang ganda na sinabi. Di ba magkakampi na ngayon? Hindi nga, hindi mo alam. Hindi nga administration. Kaninong atake ba yan? Sa Duterte, di ba? Hindi mo ba na-obvious? Na ipasok nang wala naman kinalaman yung baril. Baril po in-issue. Kaninong tama yon? Kay Sara, kay Tatay Digong. Di ba? Kaya nga, sa tingin ko, kampon na rin ni Tamba itong si Ontiveros. Opinion ko lang naman yon. Pero legit yun. Legit na opinion yun. Bakit? Parehas ang tinatarget. Lahat sila. Ang pula ngayon, ang target si Duterte. Ang dilaw, ang target si Duterte. Ang masakit niya, kahit magsama-sama yung boto ng mga yan, di mananalo yung kay Sara. Huwag na nga tayong maglokohan. Sanib-sanib na nga kayo. Si Trillanes nga sinasabi eh. Pati nga siya kumakampi na kay Marcos eh. Ayaw niya kay Duterte kasi. Sanib-sanib na kayo. Ikaw naman, patay malisa kayo parati. Oposisyon yan sa Senado. So walang kinalaman ang mga Marcos sa kanyang investigasyon dahil oposisyon siya. Di ba? So mukhang You honestly believe that opinion of yours? Really? mali ang mga nangyaring ito. Kaya ulitin ko, kung abogado mo nag-advise niyan, panahon na para sibakin mo yan. Inihuhulog ka. Ikaw na lang. Kung hindi ka naman nagkonsulta ikaw na. sa sarili mo yan, ikaw ang sumira sa sarili mo. Ikaw ang gumagawa ng kumunoy o ng bangin na paglalagyan mo kapag pinatulang ka ng mga taong siniraan mo at dinadamay mo. Dapat patulan. Ako mas gusto ko patulan sa korte. Alam mo bakit gusto kong patulan? Tatahimik na kasi. Wala na magkakapag-grandstanding. Pag nasa korte na, hindi na pwedeng pag-usapan. Gets nyo? Patulan nyo. Sige na, patulan nyo. Dalhin nyo sa korte. Patulan. Para wag nang nagagamit yung kasikatan ng iba para sa personal agenda. Kasi pagdating sa korte, hindi nila pwedeng ibalik sa Duterte. Pwede lang ang Duterte, i-connect kay Duterte dyan. Saan? Chismis Republic. Sa Chismis Republic. Delikado yan.